Alam nyo, grabe init ngayon, no? Alas 8 pa lang ng umaga, pero yung araw parang pang alas 12 na. Sa sobrang init. Grabe. Kayo, wag kayo maglalabas pag gantong oras, lalo na pag mga bandang alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. Naku po, sobrang init pare, kahit bata ngayon, dinadali na ng heat stroke. Kahapon nasa Divisoria ako, yung isang pedicab driver doon pare, inatake siya, no? Sana naging okay yung ano niya, yung kalusugan niya, hindi siya natuluyan. Pero ang atake kasi nakakatakot yan. Pag inatake ka pare, diretso langit ka na. Kaya tayo, mag-ingat tayo. Lagi tayong uminom ng tubig. Ano, kada minuto siguro inom ka tubig. Basta pag nakaramdam ka ng init, tsaka pagka-uhaw, inom ka ng tubig, no? Init. Wala nang paligoy-ligoy pa. Umpisa na natin itong video na to. I-unbox ko na yung mga na-score natin. Etong nakaraang vlog natin, i-unbox ko na yung mga na-score natin na yan. Sa mga hindi nakakilala sa akin, it's Kulotski TV nga pala. Yan, ang dating ipis na naging tao. Let's go. Tara na, unbox na natin yung laruan. Yung episode ko na yon, yun na ata yung kauna-unahan na nangyari sa akin. First time na palagi kasi ako nagja-Japan Star Plus eh. Yun na ata yung unang beses na gumastos ako ng ganong kalaki para sa mga laruan, no, na nabili natin sa Star Plus. Usually pag pupunta ako ng mga Japan Star Plus, isa, dalawa, tatlo lang yung binibili ko dahil pare medyo may kamahalan nga din talaga eh. Pero depende, may episode ako na pinuntahan na mura yung mga nabili natin. Kaya nga lang yung mga na-score natin doon na laruan pare, hindi okay. Pero merong namang okay, merong hindi. Swertihan lang. Pero dito sa last episode natin, doon sa pinuntahan ko pare, swerte tayo doon sa napuntahan natin. Yan oh, ang gaganda ng na-score ko. Mag-umpisa tayo dito sa nabili ko na bag. Etong bag na to, 250 pesos yung bili ko dito. Kung mapapansin nyo pare, bago pa siya. Ang kinagandahan ng bag na to, belt bag siya. Ito yung mga bag na kailangan ko, lalo na lagi akong umaalis eh, yung mga madali ang alis. Ang dami nga rin palang bulsa ng bag na to, tapos meron din siyang lagayan ng tubig. Tamang-tama ngayon kasi sobrang init eh, no? Kada labas natin, kailangan nating uminom. Kaya tamang-tama talaga to para sa akin, lalo na sa katulad ko. Gala tayo eh. Pangalawa naman sa na-score ko is etong Ichiban Kuchi One Piece Battle Memories natin dito, no? Glasses nga pala to guys. Nag-check ako nito online. Pwede mo tong mabili ng 150 to 100 pesos. Depende kung may box or wala. Etong nabili ko, dalawang klase kasi siya. Nakabili ako ng may naka-box, tapos nakabili ko ng dalawa naman na baso na wala namang box. Yung naka-box, nabili ko siya ng 150. And then nakabili ko ng walang box na dalawa, 100 pesos naman yon. Kung tatanungin mo naman, Kuya Kulotski, ba't bumili ka ng baso? Gagawin mo bang inuminan yan? Hindi ko gagawing inuminan to guys. Ang gagawin ko rito, ipang di-display ko siya, tapos idadagdag ko siya sa mga collection ko na One Piece. Bukod sa mga toys, bumibili nga rin pala ako sa kanila ng mga gamit na pwede nating makapakinabangan. Katulad nito, nakabili ako ng lampara pare. Yung tatak niya is Captain's Tag. Brand yung nga rin pala to nung binili ko. Ginamit ko nga lang agad kasi nung nagpapakain ako ng manok dun sa likuran. Gabi na, kailangan nila ng ilaw. Tsaka nasubukan ko agad yung tibay nito pare. May kasama na nga rin pala tong battery nung binili ko. Yung battery niya napakatagal bago malobat. Panasonic kasi ito na galing Japan din. Kaya talagang subok na matagal yung ano niya, yung battery life niya. Ang galing. Wala pa nga pala tayo sa exciting part eh, no? Nag-uumpisa pa lang tayo. Abangan nyo hanggang dulo, makikita nyo yung pinaka-holy grail na na-score ko dun sa Japan Star Plus na yun. Napakaganda talaga. Para sa unang laruan na i-unbox natin, naka-score ako sa kanila ng limited box edition ng Heaven's Prison 3. Saki version Miko nga pala to. Ayan, nung sinearch ko to sa eBay, parang nasa libo rin yung presyo nito. Pero eto, nabili ko to dun sa Japan Star Plus ng 1,000 pesos. Yung box niya, very good condition pa eh, no? Bagong-bago pa nga to kung titignan nyo, no? Pagdating naman doon sa mismong toy, pare, articulated nga pala yung laruan na to. Yan, kung mapapansin nyo, may mga extra hands nga rin pala siya. Merong naka-close piece and then meron siyang naka-open piece. And then meron nga rin pala siyang extra head. Articulated na nga rin pala tong laruan na to, guys. Pag sinabi mong articulated, nagagalaw yung mga parts ng body niya. Bukod nga pala doon, may kasama na rin siyang accessories. May kasama pa siyang broom. Tapos doon sa damit niya, meron pang pwedeng ilagay. Tingin ko sa laruan na to, mukhang nabuksan na siya tapos nabuo na. Pero pare, kung nakikita nyo, talagang goods sa goods pa yung laruan. Wala nga siyang kadumi-dumi or alikabok. Siguro binuksan lang to para tignan tapos binalik ulit sa lagayan. Yun yung kinagandahan pag galing talaga sa mga Japanese yung gamit. Talagang maingat sila sa gamit eh, no? Tignan nyo naman to, parang bagong-bago pa talaga eh. Kaya sulit siguro yung 1,000 ko dito eh, no? Sa mga may gusto nga pala, available ako kung depende kung gusto ko ibenta o hindi. PM nyo lang ako or mag-comment kayo dito sa baba. Etong laruan na to, hindi ko kasi ito masyado kilala. Siguro ibebenta ko na lang to.
Etong next naman na ipapakita ko sa inyo is Boa Hancock. Yan, Valiant material. Year 2012 pa to ni-release. Bandai din to. And then yung toy naman is good condition. May plastic pa siya sa loob. Halatang hindi niya nabuksan na, pero yung pinaka-toy sa loob. Goods naman siya sa 700 pesos dahil yung laruan niya, goods pa naman. Di pa naman siya nadi-display dahil yung pinakalaruan pare, meron pang plastic sa may buhok. And then yung stand niya, makikita nyo, wala pa naman siyang gas-gas. Ang ibig sabihin ko, since 2012, di naman siya nalabas sa karton. Kaya goods sa goods pa rin. Buti nga, may karton pa rin to hanggang ngayon eh. Next naman, meron tayo ditong 14 pieces ng Coca-Cola Toy X Lupin the Third pare. Itong Lupin the Third na to, matagal na to ni-release eh. Itong laruan na to. Kasi dati nagkaroon ako nito, siguro mga grade 6 or first year high school ako na nagkaroon ako nito. Binigyan ako ng pinsan ko na nasa Japan pare. Kaya nung nakita ko to dun sa may Japan Surplus, talagang in-score ko na agad. Kasi nga, bihira ka na lang makakita nito ngayon. Makakita ka nito, makabili ka nito sa may ano pa, sa eBay or sa carousel. Nakabili ko nga pala to doon sa Japan Surplus ng 80 pesos ang isa. So, 14 pieces times 18, nasa 1,220 rin to guys. Meron nga pala tong 5 chapter, no? Sa unang chapter, nandun si Senegata, si Goemon, si Lupin, tsaka si Gigian. Tapos sa chapter 2, meron silang 3 klase, si Goemon, si Lupin, si Senegata. Sa chapter 3 naman, nandun naman si Lupin, si Fujiko, si Senegata, tsaka si Gigian. So napakarami nito. Hindi ko nga lang alam kung kompleto sila, no, kasi may nakita ako dito umuulit-ulit. Hindi ko na nga rin pala ito aalisin sa mismong plastic nila para ma-preserve natin eh, no. Pwede na sila nakaganto para hindi rin kumupas yung kulay. Kasi yung ganto ko dati, kumupas na yung kulay niya, nakatambak na lang din, tapos naalikabukan. So eto, pwede pa natin ito i-preserve kasama pa yung original na plastic. Eto siguro yung laro na to for keep to para sa akin, no. May mga iba pa kasi kung laruan na Lupin the Third. So pagsasama-samahin ko sila. Hindi ko ito ibebenta. Depende sa offer, pero akin talaga to eh. Next na tayo. Eto guys, di ko alam kung ano yung na-score ko na to, no? Basta nakita ko lang siya, parang kakaiba. Gawa siya ni Di Agustini. And then ang nakalagay dito, Thunderbirds. Jerry Anderson Production pare. Kaya nga lang itong nabili ko na to, parang ito yung unang part niya, no? Tapos marami pa siyang part, siguro mga 5 part tong laruan na to para mabuo natin yung buong parang spaceship kasi to eh, no? Bukod pa dyan, naastigan nga rin pala ako sa box niya dahil parang may magazine pa siya sa loob. Tapos yung pinaka-toy, makikita nyo, naka-transparent. So ang bala ko rito, i-display na lang natin dahil di naman natin to pwedeng ilabas at buuin dahil di nga rin natin mabubuo. Akala ko nga parang vintage siya yung laruan na to kasi packaging yung laruan niya parang luma na, tsaka yung style, tsaka yung pagkaka-edit. Yung pala parang mga 2016 pa tong laruan na to, medyo bago-bago pa, no? Mas matagal pa rito yung Lupin the Third na na-score natin kanina. Ang bala ko rito, baka i-display ko na lang talaga. Or kung may bibili, bebenta ko na lang din. Ano sa tingin nyo? So dito naman another One Piece na naman po yung na-score natin. Ito pare, mainam-inam to. Meron tayo ditong 20th anniversary ng Straw Hat Pirates. Ayan o, makikita nyo na score natin si Brook tsaka si Usopp pare. Si Brook yung taas niya is nasa 17.5 cm and then naman si Usopp is nasa 11 cm naman to. Ang kinagandaan sa laruan na to guys, MIB siya, no? Mint in box pare. Hindi pa siya naaalis sa plastic, ibig sabihin. Nabili ko nga pala to doon sa may Japan Surplus ng 1,000 ng isa. Pare, sulit na nga ba sa 1,000 to? Chinek ko kasi siya sa eBay ngayon. Sa pagkaka-check ko, isang set kasi yung binibenta doon, nasa 25,000. So, nasa akin yung dalawa. Sayang nga lang, wala sila Luffy tsaka sila Zoro. Sana na-score na din natin, no? Pero okay na yan, at least nagkaroon tayo ng dalawa doon sa 20th anniversary nila, no? Meron tayong Brook tsaka Usopp. So, eto, for keep sa akin to, itong dalawa na to. Hindi natin siya ibebenta. Pansamantala, hindi ko muna rin siya alisin sa box. Kasi hindi pa namin natin siya i-display. Siguro sa susunod ka na to alisin sa box para hindi rin maalikabukan muna. So yun na nga, dito na tayo sa last 2 ng ating i-unbox. Ito pare, sobrang ganda nito. Itong limited edition ni KFC ng tumbler pare, Dragon Ball series. Ito yung mga nangongolektor talaga, pag nakita to, manginginig yung laman. Kompleto ba naman tong nabili ko na to guys, tapos di pa siya nagagamit talaga. No, fresh na fresh siya from the box, meron pa siyang plastic. And then yung mga tumbler nito, sobrang good condition pa kung makikita nyo. Bali yung style ng tumbler na to guys, yung mga takip niya is Dragon Ball. And then yung isa, yung pinaka-buhok ni Goku. And then kasama pa doon yung takip niya is glow in the dark. Tapos may kasama na rin siyang keychain.
Na-score ko nga pala to dun sa may Japan Surplus ng 2,500. At nagulat ako nung chinek ko to sa may eBay ngayon. Nasa $200 siya halos, pare. Nasa magkano yun? Siguro mga nasa 10,000 plus. Secret lang natin to, sa atin lang to. Kung sa tingin nyo guys, ibenta ko na lang to o itabi ko na lang. Tingin ko tataas pa value nito pagdating ng araw no? Pero sa tingin nyo, tabi na lang natin. Kasi bibihira na lang talaga yung merong ganito ngayon. Tapos mabibili mo pa ng ganito. Sobrang good condition pa, hindi pa siya nagagamit. At sa pinakahuli na ipapakita ko sa inyo, ito na nga yung pinaka-holy grail na na-score natin doon, pare. Finally, naka-score na din tayo ng Game Boy Colored. Ang tagal kong hinahanap nito, no? Ang tagal kong gusto palang bumili nito. Meron nga pala nito dito, ang dami nating pwedeng mabili. Pero naghahanap kasi ko talaga nung yung para sa akin talaga, no? Ito, nabili ko to ng 2,000 pesos doon, pare. Sobrang sulit tayo dito dahil kung mapapansin nyo, yung pinaka-case ng Game Boy is sobrang kinis pa niya, no? Siguro ang unang may-ari nito is babae base dun sa may sa may sticker ng Game Boy. And then yung pinaka-unit talaga, pare, wala pa siyang kagas-gas-gas-gas. At ang maganda rito, working pa siya, pare. Ang lang dito, ang problema lang natin dito, yung speaker niya hindi na siya nagana. Pero overall nagana siya. Yung port para sa earphone gumagana. Tapos yung DC 3B in niya gumagana din. Yun yung sa volume dito sa may gilid, di ko alam kung nagana kasi nga hindi tumutunog yung speaker niya. Speaker lang naman yung problema dito. Sinubukan ko na rin siya ng game, gumagana naman siya. Puti na lang. And then yung mga buttons niya gumagana din. So wala na tayong masyadong problema, yung speaker lang. Pero yung pinaka nito, yung pinaka unit talaga, pare, parang bago pa dahil konti lang yung pinaka casing, wala pa siyang gas-gas. Yung lang, yung dito sa screen may mga gas na, konti lang naman, normal lang naman sa mga Game Boy yon dahil dati hindi pa naman uso yung mga screen protector no. Pero overall parang ganda nito. Konti na lang makukumpleto na natin yung mga Game Boy series. So yun lang guys, para sa mga na-score natin dito. Yan, tingin nyo, sulit ba yung mga nabili natin? Para sa akin, sulit yung Game Boy Pero iba, sulit ba? Comment nyo na sa baba dyan guys So hanggang dito na lang para sa video natin na to. Maraming salamat sa inyo. Kung umabot ka man hanggang dito sa dulo na video na to, please like this video and then wag nyo kalimutan mag-subscribe. Tsaka i-click nyo na rin yung notification bell button para updated ka pa sa mga susunod na video. So yun lang, bye bye. Yeah!